Isa naman pong pinagpalang hapon ang mayroon tayo ngayong araw. Natin pong lagi makikita at matutunghayan ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon na hindi nagmamaliw. Salamat po sa araw na ito pagkat ang Diyos po ay patuloy na nagsasalita to maintain everything on this planet Earth. Because of the Word of God. Kaya po may mundo tayo, may kapayapaan tayo, mayroon tayong kalayaan na humakbang at gumalaw sa gitna po ng minsan may krisis ang ating lugar o ang ating mundong kinabibilangan. But the Lord is always faithful and God is always be with us. Kaya ngayong hapon, ating pumuling pag-usapan, tutunghayan ang mga sariwang mensahe na nais po ng Diyos na ating laging bigyan ng pansin at tanggapin dahil tayo po ay naniniwala habang ito'y ating tinatanggap, lalo tayong mabubuhay na maayos sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating pong topic na pinag-usapan po before, ministry is a privilege. Ministry is a privilege. Number 1 po nating napag-usapan, we must have an accurate and strong relationship with God to do the work of the ministry. Number 2, we must be trustworthy in handling the work of the ministry. Number 3, we must secure God's favor in doing the ministry. And number 4, we must live in the center of God's will to minister qualitatively. Ang mga ito po ay nagpapaalala sa atin na ang anumang ating ginagawa, ang anumang mayroon tayo, it is always a privilege given to us by God. That's why we need to grab every opportunity that God entrusted to us. Sa bawat pagkakataon na mayroon tayo, magawa natin lagi ang pinagagawa o misyon ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Tulad po ngayong hapon, it's a privilege for us to listen, to receive the message from God. Because tayo lang po sa tribe of ECB, ang mayroon pong laging ginagawa na every afternoon ay mayroon pong live streaming. Aside from that, mayroon pang mga kaibigan tayo, mga kapatid kay Kristo, na may pang Tuesday, may pang Thursday, at mayroon pang morning. Talagang napakasagana ng mensahe ng Diyos upang tayo'y gabayan, upang tayo'y bigyan ng mga panuntunan on how to live accurately before God. Para po natin magawa maayos ang ating individual na buhay, gaya din po kung yung mga negosyante, para po makapagnegosyo ng mas maayos. Yung po mga pamilyadong tao, makapamuhay kasama ng kanilang anak, kasama ng kanilang pamilya na may maayos na pananaw sa buhay, may maayos na pamamaraan, upang tuloy-tuloy nating magawa at makapamuhay tayo sa ilalim lagi ng paggogobyerno ng ating Panginoon. Ang lahat po ng ito ay biyayang hatid ng salita ng Panginoon na kung saan tayo po'y tumatanggap nito. So living with God will enable us to do the work of the ministry. So pinag-usapan po natin about Moses and Joshua na nakalagay po yung sa Exodus 24, verse 13 and 18. Because Moses arose with Joshua, his servant, and Moses went up to the mountain of God. Saan po pumunta po si Moses kasi Josue or Joshua? Mountain of God. Far away from their place. Kumbaga, pumunta sila sa lugar na kung saan ang Diyos mismo ang naglagay, ang Diyos mismo ang nagtadhana, ang Diyos mismo ang nagprogram
Parang katulad po natin, as tribe of SCB, mayroon po tayong ginagawa na pang-national, may pang-local, may pang-daily, may pang-weekly. What's the purpose for that? To empower us, to enhance us, to give us direction para natin magawa ang mission ng Diyos sa buhay po natin ito while we are still alive dito po sa mundo pong ito natin kanabibilangan. Why Moses entered the midst of the cloud as he went up to the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Ilang araw po, ilang gabi? 40 araw at 40 gabi. Almost, how many months? Almost 1.5 months na si Moses po saka si Josue ay nasa Mountain of God. Ano po ang kanilang ginagawa roon? To receive the word, the message from God. To seek the face and the will of God. To upgrade their spiritual capacity. To upgrade their skill or ability with the presence of God. Tayo po sa SCB po, mayroon tayong ganon. Mas malupit nga po ang ginagawa po ito nila Moses. Can you imagine that? 40 days and 40 nights. Malayo sa pamilya, malayo sa negosyo, malayo sa ministry, kumbaga. But they are able to do it. Tayo po, 4 na araw lang. Sila ho, kung i-compare natin, sila, siguro wala pong maayos sa tulugan. Ang biyahe pa nila ay lubhang napaka-sakripisyong malaki. Sa atin po, ang biyahe natin maalwan. Maaring aircon ang sakayan natin. Pagdating pa roon, ang pagkain natin maayos. May taga-serve. Susubo ka na lang. Pagkatapos yan, iiwan mo yung pinggan, may taga-ligpit. Pero tinan po natin, sometimes po, marami pa rin ang tao na hindi po maka-align sa season na mayroon po ang ating Panginoon. Marami pa akong kilala na mga lingkod din po ng Panginoon na wala pong panahon upang mag-upgrade sa kanilang sariling pamumuhay bilang taong may katungkulang gawin ang kalooban ng Panginoon. Ano pang dahilan? Walang panahon, walang budget. Ano pa? Maaring marami pang iba. Sabi nga ni Pastor Wilbert, yung kanila pong mga rason ay valid naman. Mga reason po nila is valid, but not accepted before God. Bakit po? Dahil pag ang Diyos po ang nag-demand sa atin, wala po tayo dapat na dahilan, may bibigay na dahilan. Maliban na lamang kung buhay na po ang nakataya. Maliban na lamang kung buhay na mismo ang nakataya. Because kung ang Diyos mismo ang nagdidiman sa atin, because God is the King of Kings and the Lord of Lords, dapat every time na siya po ay magdidiman po for our upgrading, for our updating, we must be available. We must be willing. Dahil yun po ang ating protocol na dapat nating ginagawa sa bawat pagkakataon na mayroon tayong mga tinatawag na pagpapatibay ng ating pananampalataya, because habang tayo po ay nandoon sa mountain of God, God is the one will increase our spiritual capacity. God is the one will increase our faith when we are listening and receiving the fresh word or the message from God.
God is the one will empower our spirit para tayo po ay maging sharp, maging useful, katulad po ng ating magamit sa bahay. Di ho ba, mayroon tayong magamit sa bahay na bagamat luma na, ayaw pa nating itapon. Why? Dahil ito ay naging gagamit-gamit sa atin. May value sa buhay natin. Alam niyo ba, ikaw ako bilang mga tao ng Diyos. Kapag tayo po ay patuloy na nag-upgrade, patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos para tayong gamit, na yung may-ari ay handa laging pahalagahan, handa laging gamitin, handa laging protektahan, handa laging i-preserba. Bakit kanyo? Dahil ikaw ay nagiging kagamit-gamit. Bakit naging kagamit-gamit? Dahil lagi kang tumatanggap ng mga sariwang mensahe to upgrade your capacity. Kung ang mga gadget sa panahon natin ito ay dapat ina-upgrade, ay talaga naman, in terms of upgrading, ang gamit po sa panahon natin ito, in terms of technology, masyado pong upgraded. Almost every year, almost every month, may bago. Same thing with us, being the spiritual people. Amen? Exodus 33, thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua the son of Nun, no, a young man would not depart from the tent. So this is how the attitude of Joshua. Every time na si Joshua po ay sumasama, dapat lang po, members, leaders of the church, listen carefully. Dapat kayo po ay laging nag-i-initiate ng panahon, nag-i-initiate, nagbabudget ng oras at also your finances. Na kung saan pumupunta ang pastor nyo, ang leader nyo, sinasamahan nyo sila sa pag-upgrade. Kung bakit? Kasi yun din po ay trabaho nyo na samahan lagi pastor nyo sa mga upgrading para mapadali ang ating trabaho, maging puzzle. Gaano man naman na maglib ka sa trabaho mo ng 1 linggo, malaki bang kawalan yun? Na nag-gastos ka pa ng pera mo, malaki bang kawalan yun? Alam niyo ba, it is a great investment for the kingdom of God. Na wala kang kamalay-malay, anumang ginagastos mo, hindi po talaga yung expenses, kundi investment for God's kingdom. Nakapahinga ka na, nakalimutan mo pa kung may mga problema ka sa bahay, sa trabaho, nakalimutan mo bigla. When you are listening and receiving the impartitions with your pastor, kasama ng iyong pastor. Kaya napakaganda po talaga na ito po ang programa, season ng Diyos para tayo ay laging sangkapan. Na kung ikaw ay negosyante, lalo kang magiging magaling na negosyante. Kung ikaw ay empleyado, lalo kang magiging magaling na empleyado. Kung ikaw ay manager, lalo kang magiging magaling na manager. Kung ikaw ay anak, lalo kang magiging mabuting anak sa magulang mo. Kung ikaw ay magulang, paghuhusay mo pa ang pagiging mong magulang. Ikaw ay pastor, lalo kang magiging mahusay na pastor. Ikaw ay member, leader ng simbahan, lalo kang magiging magaling na leader at member ng simbahan ng Diyos na kinabibilangan mo. Why? Because of upgrading, updating. Because we are in the season of updating and upgrading. Kaya bagamat may lockdown, ating naranasan, tuloy-tuloy ang paghahatid ng mensahe ng Diyos sa mga tahanan natin. In order for us to become strong, in order for us to become useful in advancing the kingdom of our God. Because this is the life
that God wanted to develop and see to each and every one of us. Amen. Amen. Wala na po si Moses, umalis na po si Moses sa loob po ng 40 araw, 40 gabi. Maaring si Moses po ay tapos na sa pagipagniig sa Panginoon. But Joshua remained in that place. Ano pong ginagawa ni Josue? To seek the presence of God. To seek the will of God. Kaya ho pala, kung ikaw yung leader like Joshua, napakaswerte mo. Bakit po? Bakit napakaswerte? Kasi ikaw yung tao na inihahanda ng Panginoon sa isang napakagandang plano at layunin ng ating Diyos. Kung ikaw yung tao na lagi nakabuntot sa pastor mo, ikaw yung taong lagi nakaalalay sa pastor mo, you will be the one receive or experience the promotion from God. Ang dami pong Kristiyano naghanap lagi ng promosyon kahit sa kanilang trabaho. Hindi ho ma-promote. Why? It's because of their attitude, behavior na hindi tama. Handang maglingkod sa Panginoon, but they are not willing to serve to their pastor. They are willing to honor God, but they do not want to honor the pastor as the carrier of the grace. But Joshua went with Moses. Lagi po siyang sumasama kay Moses. Kaya hindi po nakapagtataka that Joshua experienced promotion from God. Amen? The more we stay longer in the presence of God, tinan niyo po the more you stay longer in the presence of God, with your pastor, with your mentor, the more you become stronger. And then, God is the one who will increase your capacity in order for you to handle properly the ministry. Bago tayo lalong mag-handle ng ministry, unahin natin ang ating updating, unahin natin ang ating upgrading. Isabi nga po natin, maraming tao may panahon sa ministry, but they have no time to partake, to intake the spiritual nourishment for them to become strong, for them to become sharp, for them to develop their cutting edge. Cutting edge. Exodus 17, so Moses said to Joshua, tingnan niyo po ito choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hands. Joshua did as Moses told him and fought against Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Maghapon po na pagipaglaban po ni Josue sa mga Amalekite people. But Joshua finished the task given to him by his pastor Moses. Tanungin po natin, ano po ang sekreto po ni Josue o Joshua? Bakit kapag siya po ay binigyan ng task ni Moses, ay tinatapos niya? Like this verse. Ano pang sekreto niya? Simple lang po. Ang lagi po niyang tanggapin
ang anumang tinatanggap ni Moses ay tinatanggap niya. Kaya sa kanya po hindi mahirap gawin ang assignment na ibinigay ng Diyos kay Moses. The mandate comes from God, given. Kumbaga, yung mandato po ay galing sa Diyos at binigay niya kay Moses, and Moses also binigay ito kay Joshua. What kind of assignment? Hard assignment to eradicate the Amalekites people. It is not an easy task that Joshua did, but he did his best to finish the task of his pastor. Kasi diba, delikado ho eh. Delikado hong assignment. Tayo ho, wala pa po akong nabalita ang pastor na binigyan ng assignment yung membro para mamatay. Ito ho, buhay po ni Josue, ni Joshua, kasama ng kanyang mga sundalo, ang nakasalalay dito. Batinan po ninyo, habang ginagawa po ni, kaya ito po ang maganda. The way you follow the order or the message from God, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang lugar na alanganin ka. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mapunta sa isang lugar na hindi mo dapat kalagyan. Because every time you stay in the center of the will of God, God is the one will preserve you, will promote you, will bless you. Amen? God is the one will do something in your life. Ika nga po. Like Joshua, pinatunayan po niya yun. Pero again, ano pang sekreto niya po? Ang lagi pong may panahon na makinig kasama ng kanyang pastor. Hindi lang para makinig ng naririnig ng kanyang pastor, kundi to assist his pastor. Tulungan ang kanyang pastor na magawa ang assignment ng kanyang pastor. Amen po ba? A right son is willing to receive the mandate of his father, and he becomes a blessing to his father. Kapag ka naman talaga ikaw ay tamang anak, lagi kang nakahanda na tanggapin. Ako ho natutuwa. Kung bakit po? Dahil ako po ay isa sa napabilang sa tribe po ng ECB. It's a privilege for me to belong to ECB group. Talaga nasa right track po ang ginagawa ng Diyos, ang ginagawa po ng ECB. It is because of God first, and also the spiritual father of this group. Kaya ang sarap pong isipin na sa bawat ginagawa mo, nakatitiyak ka na papunta lagi sa kalooban at pag-fulfill ng plano at purpose ng Diyos. Why? Because we have somebody over our lives. A mature and loyal minister becomes a trusted person by somebody in implementing and finishing the task. Ang isa daw pong tamang tao, mature na pastor, loyal minister of the Lord, magiging po siyang katiwat-tiwala, trustworthy, kumbaga, trusted person, ng taong nakatataas sa kanya.
Kasi po, mahalaga po yung tiwala. Sabi nga, kung tayo mismo ay walang tiwala, tinan po ninyo mga kaibigan. Marami pong tao gustong pagtiwalaan. Ang problema ho, sa oras pa lamang po, alimbawa, palpak na ho sa oras. I am sorry for that word. Sa oras pa lamang po, kapag ka ikaw ay member or leader, pag ang pastor ay kausap mo, pastor mo kausap mo, kapag ang oras ay pinag-uusapan, dapat mong i-value ang oras na usapan niya. Kung mayroon mang unang-unang maghintay, ikaw yun, hindi siya. Because your pastor is higher than you in stature. Pero marami pong mananampalataya, oras pa lang, bulok na agad. Hindi na mapagkatiwalaan. Kung sa oras pa lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan, how about money matter? Kasi po, alam nyo ba, na until now, marami pa rin tao ng mananampalataya, may problema pagdating sa money matter. Pagdating pa lang po sa tithes and offering, may problema na po. Hindi maibigay-bigay ng tama ang para sa Diyos. But again, gusto pa rin nilang magpumalaot sa ministry. Despite of this violation, despite of their violating, tama ba? Violation po ng kanilang mga protocol ng ating Panginoon. May trabaho, hindi naman nagbibigay ng tama. May negosyo, halimbawa, hindi naman nagbibigay ng tama. Bakit po? Because of their thinking pattern na hindi po naka-align sa nais pong mangyari ng Panginoon, hindi po naka-align sa espiritu o sa mindsetting po ng kanyang kinikilalang mentor or spiritual father. Which is pastor. Who is pastor? Di ba? Malungkot pong isipin. Isa po yun sa mga importanteng task na dapat nating ginagawa. Isa po yun sa mga importanteng task na ating binavalue bilang mga totoong mananampalataya. Kaya nga po, kung totoo kang mananampalataya, itong mga bagay na ito na ating pinag-usapan, nagagawa mo ito na may kayusan. Pero pag hindi mo ito nagagawa, para ho yatang questionable ang pagiging mong mananampalataya. Questionable ang pagiging mong mananampalataya. Kaya kung bakit dapat ka laging nag-a-upgrade together with your pastor. Kaya nga po, pag hinayaya ka ng pastor mo, sumama ka. Because that is your privilege. To partake what he is partaking. To receive what he is receiving. Amen? Kasi yun po yung ating trabaho. Yun po yung ating trabaho. Di ba? Ang sarap. May trabaho ka, naligaw na sa trabaho mo, may negosyo ka, iniwan mo muna for the sake of God's protocol para po ma-upgrade ka lalo. Ang ganda ho. Ang ganda ho na ginagawa ng Diyos sa season pong ito sa buhay natin. Na naalala ko nga po na this year is the year of restoration. Pero may tanong nga po i-restore po yung mga ninakaw ng demonyo sa buhay natin. Pero ang tanong po ito, papaano kung tayo mismo ang magnanakaw? Magnanakaw ka ng offering, ng tithes, magnanakaw ka?
Paano po mangyayari ang restoration with interest kung samantalang ikaw mismo ang nagnanakaw? Pero doon po sa mga taong nagsisikay o nagsisika, nagpupunyagi na gawin ang dalisay na kalooban ng ating Panginoon, sila po yung taong makakaranas po ng pagbabalik ng mga bagay na ninakaw ng demonyo. Ako po'y naniniwala that this year is the year of restoration. Hindi lamang po material restoration ang mangyayari. Hindi lamang po kung ano man. I believe po, even your health, even your relationship, your finances or material blessing na kinuha ng demonyo. Your spiritual na kumbaga is because of our ignorance before. This is the season to restore, for us to enjoy ng mga bagay na para sa atin talaga. Amen? Mga bagay na para sa atin. Now, let's go to number 5. We must have an intimate relationship with the Holy Spirit in doing the ministry. We must have an intimate relationship with the Holy Spirit in doing the ministry. So, ang mga ito po ay bahagi ng ating buhay. At dapat po ito ang ating maging buhay. Na magkaroon tayo lagi ng close or intimate relationship with the Holy Spirit. Na kung paano natin pinagpupunyagian na maging close sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kaibigan, higit po sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Living under the rulership of the Holy Spirit will make you strong and useful in advancing the kingdom of God. Ang pamumuhay po sa ilalim ng paghahari ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, ay magiging matibay at kagamit-gamit sa pag-advance ng kaharian. Member, leader, pastor, you will become strong and useful in advancing the kingdom of God. Because this is how the Lord wants you to become. This is how the Lord wants us to become. Para po, ang buhay natin sa mundong ito ay wala pong sayang. Wala pong na-miss, ika nga po. Wala pong na-neglect. Yun po ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo ito, kung bakit nakilala natin ang ating Panginoon. Para magawa natin yung misyon ng Diyos sa buhay natin ito. Kasi pag hindi tayo natuto sa halip na misyon ng Diyos ang ating magawa, baka tayo po ay maging consumption. Kung ikaw ay anak, baka konsumisyon ka ng magulang mo. Kung ikaw ay member, leader, baka maging konsumisyon ka ng pastor mo. Kahit na ikaw ay pastor, baka konsumisyon ka din ng iyong leader na nakatataas sa iyo. O ng iyong spiritual father na nasa taas mo. Pero kung tayo po ay laging umaayon sa plano at paraan ng ating Panginoon, magiging pong iba ang ating magiging kalagayan.
Samuel 16. So he sent and had him brought in. He was ready with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. He is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Yan po nakalagay sa 16:12 to 13. May karugtong po yan na 16 to 20. But dito po muna tayo. Dito po naganap yung pagpili po ng Diyos kay David upang maging hari ng Israel dahil po sa sitwasyon o sa kalalagayan na si Haring Saul ay disqualified. Disqualified na siya as King of Israel. Hindi po dahil sa ginusto ng Panginoon na siya po disqualified. Hindi po dahil sa plinano ng Diyos na yun ang mangyari sa kanya. Kundi dahil po sa mismo si Saul ang hindi po sumunod sa protocol ng ating Panginoon. Hindi po niya nagawang sundin na may katapatan ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pastor o mentor na walang iba si Prophet Samuel. Kaya bagamat si Saul po ay kasalukuyang hari in possession sa Israel, pero sa harapan po ng Lord, disqualified na po siya. Kaya po pwede po pala yun. Pwede po pala yun mangyari. Sa isang pastor, sa isang mananampalataya, sa isang minister, sa isang worker, sa isang leader. Bagamat andyan ka pa sa opisina mo o sa office mo, ikama po. Pero sa harapan ng Lord, wala na sa hulog. Sa harapan ng Panginoon, disqualified na. Pero tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho na ginagawa. Pwede po palang mangyari yun. Si Saul po ay maaring alam niya na. Yes, alam niya na. Dahil binika na sa kanya ng kanyang pastor, ng kanyang mentor, carrier ng kanyang grace, na siya po ay disqualified na sa harapan ng Lord. Pero tingnan po ninyo, bagamat alam ni Saul na siya po ay disqualified na, tuloy pa rin po siya sa kanyang tungkulin pagiging hari. Kaya dumating ang pagkakataong ito na ating binasa ng Panginoon na mismo ay naglaan ng tao na sa katauhan po ni David na siyang hahalili later on kay Haring Saul. That's why Prophet Samuel went to the house of Jesse upang hanapin ang taong ito. Diyos mismo ang nag-direct kay Samuel upang hanapin ang taong ito. Kaya kung ating mapapansin, talagang napakabuti ng Panginoon. Kung bakit? Kapag siya mismo ang naglalaan ng tao. Kaya kung leader ka, pastor ka, member ka, hindi nagkamali ang Diyos na ilagay ka sa simbahan mo ngayon na kinilalagyan. All you need to do is to become faithful, to become obedient, to become submissive to the authority of your pastor. Because that place is your proper place in order for you to grow
in order for you to become valuable before God. So do not miss that privilege to belong to the family of God. Kaya di nagkamali Diyos na anumang simbahan mong kinabibilangan ngayon, hindi siya nagkamali na diyan ka nilagay. Because that place is your good soil for you to grow, for you to sprout. Kung ikaw ay binhi, you will sprout. And you will grow also. Dahil yun ang tamang lugar na para sa inyo, para ikaw ay lumago, yumabong, at maging kasangkapan ng Diyos sa pagtupad ng layunin niya sa iyong buhay. Amen. Ang maging katulong ka lang po ng presidente ng bansang ito ng Pilipinas, para sa iyo ay napakalaki ng pribilehiyo ito. How much more na ikaw ay inilagay ng Diyos sa kanyang layunin, sa kanyang lugar na doon kanya palalagin, doon kanya pagpapalain, doon kanya lalong bibigyan ng pagkakataon na mag-grow tuloy-tuloy. Along the way na ikaw ay lumalago, God will entrust something in your life. Kasi bakit? Mapapagkatiwalaan ka. Marunong kang mapagkatiwalaan. Money matter, panahon, sarili mo, kalusugan mo, lahat, pamilya mo, karapat dapat kang pagkatiwalaan. Pero ang lahat po ng ito ay nagsisimula lagi sa Diyos. Dahil sa lagi kang may panahon na makinig, lagi kang may panahon tumanggap, lagi kang may panahon na hanapin ang mukha ng Panginoon, hanapin ang kalooban ng Diyos. Lagi kang may panahon na makipagniig kasama na yung pastor sa presensya ng ating Panginoon. Kaya tuloy po natin. Si David po ay inanuitan ni Prophet Samuel. Ano po nangyari? Matapos ang anuin, the Spirit of the Lord came upon David in power. Amen. In power. Automatically, nung si David ay ma-anoint ni Prophet Samuel, automatically, the Holy Spirit was with David in power. Tuloy po natin. The empowerment of the Holy Spirit will make you become diligent, responsible, trustworthy, mature, assets, and faithful. Yung empowerment po na ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin, ito po ang isa sa mga magiging magandang resulta. That you will become diligent. Dati may katamaran ka. Dati bilihin ang sipag mo. But now, you will become diligent. Kapag ang tao po ay masino, tingnan niyo po sa mga company, kung sino po yung mga masisinop na tao, masisipag na tao, sila po yung lagi nakakaranas ng promotion. Same thing before God. Kasi maaari pong sa harapan ng Diyos ay gawin niya, i-promote niya, not only your position in your job, in your work, maaari i-promote niya pa rin yung kakayahan mo, di kaya'y taasan niya yung kakayahan mo. Because the way na ang Diyos po ay nagpo-promote sa atin, everything in our lives, ay papalo na po yun. Susunod po yan upang tumaas. And then, you will become responsible. Kapag ikaw ay may gagawin, ikaw yung tao na mapapagkatiwalaan.
Bakit ka trustworthy? Because you are responsible. Alam niyo po ba, may mga tao po na hindi po responsable. Pag binigyan mo ng assignment, hindi po siya responsable kasi wala po siyang accountability. But David is the example of that. Sa kabila po ng kanyang pagiging kabataan, kaya makinig po kayo mga kabataan, mga anak. Si David po, maaring katulad nyo, maaring kasing edad nyo. Pero siya po ay isang tao na nagpakita ng pagiging masipag, pagiging responsable, pagiging trustworthy, pagiging mature na anak, trustworthy anak, masipag na anak, responsable anak, at asset ng kanyang pamilya. Faithful na anak sa kanyang magulang. Ikaw, bilang pastor, tapat ka ba sa mentor mo o spiritual father mo? Ikaw bilang leader, tapat ka ba sa pastor mo? Mapagkatiwalaan ka ba? Ikaw member, gayon din ba sa iyong pastor na nagpapastor sa buhay mo? Na siyang carrier ng grace na kailangan mo para magtagumpay ka sa lahat ng panahon? Para magtagumpay ka sa lahat mong gagawin? Para mabot mo ang bagay na dapat mong mabot ayon sa kalooban ng Panginoon? David, iyan po ang kanyang mga pinatunayan. Tingnan po ninyo. 1 Samuel 17. For 40 days the Philistines came forward every morning and evening. Ito po ay sa panahon po na ang Israel ay nakaharap sa mga Pilisteo para magdigmaan. But the problem is, Israel never moved forward to fight the Philistines. Hindi po sila makabante. Sa loob po ng 40 araw at 40 gabi, wala po silang galawan. Hindi makaatras. Kasi pag umatras, yari na. Talo na. Hindi makabante. Because they are not able to fight the giant who is Goliath. Amen? Can you imagine that, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon? Tuloy nga po muna natin. And took his stand. Now Jesus said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. Yun po ang mandate po, yun po ang assignment na binigay ni Jesus sa kanyang anak na si David. Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are and bring back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines. Early in the morning, David left the flock with a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. Tingnan po ninyo ha. He reached the camps as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry. Isang araw ho, sabi po ni Jesse, na papa po ni David, David, puntahan mo mga kapatid mo, tingnan mo kung ano ang kanilang kalalagayan, sapagkat sila'y nakaharap sa delikadong kalalagayan. Digmaan po ito. Labanan po ito. Si David naman po, bilang isang responsableng anak, sumunod. Pero ako ho, may tanong po rito mga kapatid. Kasi di ho ba ho, sa banal na kasulatan nakalagay, 8 magkakapatid na lalaki ang anak po ni Jesse. Sa panganay po, 2, 3, nandun po kasama ni Saul para harapin ang mga Pilisteo. Ang hinahanap ko po rito, mula 4 hanggang 7, nasaan po kaya
ang mga taong ito. 5 kapatid po ni David ang hinahanap ko po rito. Sa istorya pong ito, kasi po, kung mayroon man po sanang dapat utusan ni JC, ay dapat yung mga nakatatandang kapatid po ni David. Pero bakit po kung alin pa yung bunso, alam niyo po ba, maraming kasabihan na ang bunso po, pag bunso pong anak, yun po lagi ang gustong makapiling ng isang magulang. Tulad po ni Jacob. Di ho ba? Nung panon po na mawalay sa kanya si Joseph, grabe yung kanyang bagamat si Joseph po ay hindi naman talaga pinakabunso. Si Benjamin gawin po, pinakabunso talaga. Pero para po sa isang magulang, ang hirap po sa pakiramdam na mawalay sa kanya ang isang anak niya, lalo-lalo na kapag ito'y bunso. Ito ho, baliktad. Kung alin yung bunso, siya pong inutusan. At alam niyo ba, si David po ay busy sa kanyang gawain, pagtulong sa kanyang magulang. Kasi ang trabaho niya po, nag-aalaga ng mga tupa. Madalas nga po nabibingit ang kanyang buhay sa kamatayan. Bakit kanyo? Dahil po sa mga trait ng mga wild animals na naroon po sa kaparangan. But thank God, because God is the one will protect, preserve David. Kaya, bakit po si David ang itusan ni JC na kanyang daddy? Na samantala may 5 pang kapatid na lalaki. Bakit hindi na lang sila yung 3? Kasi pansinin niyo po, kaya sabi po ni JC, sabi niya, see how your brothers are and bring back some assurance from them. Tingnan mo, David, kung ano ang sitwasyon nila. Sila ba'y lagi nagugutom? Sige, hatinan mo ng pagkain. Tingnan mo kung anong kanyang kadalagayan. Di ho ba dapat ang magiging brother's keeper ay yung nakatatanda? Di ho ba dapat ang mag-supervise? Yun po nakakatanda. Dito ho, nabaliktad eh. Kung ano yung bunsong anak, yun ang may malaking responsibility to supervise his brothers. At naniniwala po ako, ng biyahe nung araw ay hindi po madaling biyahe. Hindi katulad ngayon, na kung ikaw ay nasa probinsya, umalis ka ng umaga, ay hapon, nasa Maynila ka na. Inong araw ho, may sakripisyo po ang biyahe. Aside sa sakripisyo, may mga bagahe pang daladala, pasalubong sa kanyang mga kapatid. But again, David followed the order of his father. Pinatunayan po ni David, pinatunayan po ng Biblia na si David po ay hindi lamang po good shepherd. Siya po ay good son to his father. Mapatutunayan po natin that David is the good son to his father JC. Kung bakit siya po ang sinadya naman talaga, tila bagay inadya talaga ni Lord na si David ang utusan ni JC na maghatid ng pagkain. Kumbaga, coincident. Kumbaga, orchestrated talaga ng Diyos ang nangyari. Pero again, kahit na po ay orchestrated ng Diyos, hindi pa rin natin may wawala na may pinagmulan ang mga pangyayaring ito. Na sa kabila po, sa panahon po na hindi pa si David nakatadhana upang papuntahin sa labanang ito,
na bagamat ang kanyang assignment lang to bring food sa kanyang mga kapatid. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon na ito na ang pagkakataon na si David po ay maipromote ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, pag may pinagagawa sa iyo ang leader mo o pastor mo o di kaya'y magulang mo o di kaya'y sa trabaho mo, be responsible. Be trustworthy. Be faithful. Dahil ang mga ganitong mga bagay magdadala sa iyo sa mas mataas na level, sa mas magaling na kalalagayan. Amen? Magdadala sa iyo. Kaya nung utusan po ni Jesus si David, ano pong ginawa ni David? Early in the morning. Maaga pa po. Yun po ang mabuting anak. Yun po ang mabuting tagapagsunod o mabuting tao at marunong sumunod. Na yung magagawa niya, hindi niya hihintayin na kung kailan yun. Kundi magaling talagang sumunod. That's why David woke up early in the morning to do the assignment which his father had entrusted to him. Anong trabaho? Maghatid ng pagkain. Maigi pa ngayon, pag inutosan ka paghatid ng pagkain, kung may motor, madali lang. Kung may kotse, madali lang. Pero nung araw ho, malaki ho itong sakripisyo. But David accomplished that mission given to him by his father. Amen. Another, Samuel 17. As he was talking with them, Goliath the Philistine champion from God stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. David said to Saul, sa 32 na po kasi ito. Can you imagine that? Habang ang mga Israelita po ay humaharap every time na may paghaharap sila, wala pang labanan, nagharap pa lang, palapit pa lang. Grabe na ang pangangatog ng mga tuhod. Kasama roon yung mga kapatid ni David na mga lalaki. That despite of their, kumbaga, training na dinaanan, being a soldier, every time na sila po ay haharap kay Goliath, nervous, takot, ang naghahari sa kanila. Pero, tinampon natin mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Ilang araw ho yun? 40 araw, 40 gabi. Ang tindi pong speaker, great speaker po si Goliath. Siguro yun po talaga eh. Si Saul ay hindi marunong makinig sa kanyang speaker na si Samuel, Prophet Samuel. Ito ngayon, 40 araw, 40 gabi, may seminar sila kay Goliath. Talo pa po tayo. Tiyo ba? Sa atin po, sabi ko nga po, sa atin po sa ICB, mahaba na po yung 3 araw hanggang 5 araw. Marami pa rin tao na hindi po maka-attend because of their some reasons.
Ito ho, walang galawan, walang uwian. Yung pangangatog pa ng tuhod, ganun pala, katindi yun. The same topic lang po ang topic ni Goliath. Nakapagtataka po, tinan niyo po, nakapagtataka po. Pero alam naman natin ang katotohanan. Pero para nakapagtataka, papaano nila nakayanan ang apat na araw at apat na pong araw at apat na pong gabi? Kasi sabi sa Biblia, morning and evening, Goliath preached to them. Si Goliath pang speaker. Every time na si Goliath ang nagsasalita, takot ang naghahari sa kanila. Takot at may pagkabalis ang halo. Pero sa loob po ng 1.5 months, nakayanan po nila. Kaya ang tindi ho nito, bagay ho, wala naman silang registration fee. Libre ang seminar ni Goliath. Siya lang lagi ang speaker. Ito naman mga Israelita po, nakikinig sila. Kaso lang po, iba ho ang hatid ng mensahe ni Goliath. Hindi po sila nabibuild up. Para po yata silang kandila na unti-unting nauupos every time na si Goliath ang magsasalita. Hirala niyo ho, every time na ikaw ay uupo sa paanan ng Diyos, kasama ng pastor mo, ikaw ay laging mabibuild up. Ikaw ay laging mapatitibay. Thank God po for the life of David. May isang anak na responsable, masunurin. Kasi dito po sa istoryang itong ating pinag-usapan, sa kabila po ng mga salitang nakakawala ng sigla, David, rise up. Si David po ay narito na sa kwento pong ito. Pwede pong mangyari pala ito. Kaya talaga totoo yun. Naalala ko yung message ni Pastor Vino. Age doesn't matter. Age doesn't matter. Like David. Kaya sabi po ni David, ito pa po, only David encouraged Israel, especially the King Saul. Kaya sabi niya po sa verse 32, David said to Saul, let no one lose heart. Let no one lose heart on account of this Philistine. Can you imagine that? Pagkarating-rating niya, may narinig siyang ganong panghahamon ng Goliath na to, at pumunta siya kay Saul. In-encourage niya si Haring Saul. Sabi niya, hindi tayo dapat mawalan ng loob, mawalan ng lakas ng loob. Ito yung tao na talagang may direct relationship with God, may direct relationship to the carry of His grace, at marunong talagang umayon sa mga protocols, mga mensahe ng Diyos ay ginagawa niya. Ito yun. Ano siya? Si David himself. Hindi lang po siya nagbigay ng encouragement, but he volunteered himself. Siya mismo nag-offer na tumulong sa pag-solve ng problema ng bansang Israel.
Si David mismo, nung marinig niya ang hamon ni Goliath, hindi man lang po yata tumayo ang balahibo po ni David. Pero yung mga taong ito na mga sundalo ni Haring Saul, maaaring bigla pong nagisipagtayuan ang kanilang mga balahibo sa takot dahil lamang sa tinig ni Goliath. But David heard the challenge of Goliath. Pero ang maganda ho, hindi po nawala ng loob si David. Nandiyo po yung sekreto? Because of the empowerment he received from God, the Holy Spirit was with him. Amen. Nasa kanya ang empowerment ng Banal na Espiritu. That's why we need to yield ourselves, our wills, to the will of our God. Kaya sabi niya, your servant will go and fight him. Nagbulog na si David upang siya mismo ang lumaban. To help Israel. Kasi bansa pang Israel. Tulungan. Ang galing po ng paraan ng ating Panginoon. Si David po ay dati nasa isang sulok na lugar. But because of his obedient attitude before his natural father, ito yung nakikita ng Diyos. Kaya si David po ay hindi po minadjik ng Diyos. May pinagmulan si David. May taong nag-train kay David, who is his father. Yung tatay niya mismo nag-train sa kanya. That's why David become a true and mature son. Kaya hindi po imposible na ikaw ako ay gamitin ng Diyos sa isang napakalaking trabaho kung iyan ang ginugusto ng ating Panginoon. Na magugulat ka na lamang isang araw, magtataka ka na lang isang araw. Bakit? Dahil sa iyong makikita mismo, mararanasan mo mismo, how God is faithful, how God is powerful, how gracious our God. Amen. Living under the direction of the Holy Spirit in obedience to the will of his father, Jesse himself, David turned negative things from the enemy into positive things. It caused him to rise up to the next level. Mga kapatid, gustin ko man po ito pagpatuloy, ngunit inabot po ako ng oras. Anyway, pagpatuloy na lang po natin ito sa next, kung kailan po muli akong mabigyan ng pagkakataon ng ating tatay na si Pastor Wilbert, ipagpatuloy ko po ito kasi hindi pa po tapos eh. So thank you very much po. God bless us all.